Tapos na ang unang digmaang pandaigdig noong 1918. Pero ang mundo, grabe, parang lantang gulay. Ang dami ng nawasak, milyon ang namatay, at maraming bansa ang wasak na wasak. Ang Treaty of Versailles, na pinirmahan noong 1909, dapat sana para sa kapayapaan. Ang goal nito, parusyahan ang Germany para hindi na maulit ang digmaan. Pero alam nyo ba, hindi gumana ang plano. Ang mga mabibigat na kondisyon, nawawalang mga teritoryo, malalaking bayarin, nagdulot ng galit at gulo sa Germany. At ang digmaan mismo, binago ang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Ang United States biglang naging malakas, samantalang ang mga bansa sa Europa ay nanghina. Dahil dito, parang nawalan ng leader sa mundo at mas lalong gumulo ang lahat. Sinubukan ng mundo na bumangon, pero sa totoo lang ang mga binhi ng susunod na digmaan ay naitanim na. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, lumakas ang iba't ibang ideolohiya. Ang fascism, na nakafocus sa nasyonalismo at malakas na pamahalaan, sumikat sa Italy sa ilalim ni Benito Mussolini. Sa Germany naman sumikat ang Nazi Party ni Adolf Hitler dahil sa mga pangako ng purong lahi at pagpapalawak ng teritoryo, lalo na dahil sa gulo sa ekonomiya at politika. Samantala ang komunismo, na inspirasyon ng Bolshevik Revolution sa Russia, ibang-iba ang pananaw, isang lipunan na walang klase. Ang mga ideolohiyang ito, na may kanya-kanyang masugid na tagasunod, nagbanggaan sa buong mundo. Ang dating sistema ng mundo na hindi pa nakabangon sa digmaan, parang, hindi handa sa mga bagong hamon. Ang mga malalakas na bansa nahirapan intindihin ang laki ng paparating na problema. Dumating ang Great Depression noong 1930s, isang matinding krisis sa ekonomiya na lalong nagpalala sa mga problema. Ang daming walang trabaho, lumaganap ang kahirapan at nagkagulo ang mga tao. Maraming bansa ang nagsara ng kanilang ekonomiya at lalong lumala ang relasyon ng mga bansa. Ang League of Nations, na ginawa para pigilan ang mga digmaan pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, sa totoo lang walang silbi. Wala itong kapangyarihan at determinasyon para ipatupad ang mga desisyon nito. Dahil dito, lalong lumakas ang loob ng mga bansang mahilig sa digmaan tulad ng Germany, Italy at Japan. Ang mga bansang ito na gustong palakihin ang kanilang impluensya, hayagan na nilabanan ang mahinang sistema ng mundo. Ang Germany, sa ilalim ni Hitler, nilabag ang Treaty of Versailles sa pamamagitan ng pagpapalakas ng militar at pagiging agresibo sa ibang bansa. Ang tinatawag na kapayapaan pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig ay sa totoo lang isang mahinang ilusyon. Ang Treaty of Versailles, imbes na magdala ng katahimikan, nagtanim ng galit at gulo. Ang paglakas ng mga ideolohiyang totalitarian kasama ang krisis ng Great Depression, lumikha ng perpektong sitwasyon para sa isa pang digmaang pandaigdig. Ang League of Nations, na hindi kayang lutasin ang mga problema, lalong nagpalakas ng loob ng mga bansang mapanggulo. Sa huling bahagi ng 1930s, ang mundo ay nasa bingit na naman ng digmaan. Parang hindi natuto ang mga tao sa unang digmaang pandaigdig. Ang pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939 ay isang malungkot na paalala kung gaano kahina ang kapayapaan. Ipinapakita nito ang panganib ng sobrang nasyonalismo, pagpapaubaya at hindi pagtugon sa mga ugat ng problema. Ang panahon sa pagitan ng dalawang digmaan ay isang babala mula sa kasaysayan na nagsasabi sa atin na maging maingat sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaintindihan.